syempre una nilabas ko muna yung bato, ay charot, yung karne pala. Dahil nga sobrang frozen na naman yung mga karne na ilalahok natin at para nga na namang bato. At pagkatapos ay dumiretso na nga ako sa tindahan para bumili ng munggo at napansin ko naman yung mga dragon seed na kalalaki. At bali isang litsing munggo nga pala yan at nagkakahalaga yan ng 30 pesos. Ay charot lang pala yung 30 dahil hindi ko na nga tanda kung magkano yan dahil nga matagal na tong aking video. At syempre nang makadating na nga ako sa bahay, inumpisahan ko na nga itong abyadin at hinugasan ko nga ito ng 3 beses. At bali naglagay nga pala ako dyan ng asin nung hinuhugasan ko ang mga iyan pero hindi ko alam kung bakit at saan ko yun natukyan. At pagkatapos ay sinunod ko na nga di hugasan itong mga karni nating panahon. At kahit nga talagang matagal na itong nakababa dito sa tubig ay talagang napaka-yelo pa nga at sobrang lamig nga nung tubig. Kung mapapansin nyo nga ay talagang ginamitan ko pa ng kutsilyo yan para lang mapaghiwa-hiwalay ko yung mga karni. At bali hinugasan ko nga lang din pala yan ng ilang ulit para mawala naman yung kanyang mga dugo. At bali isasabay ko na nga din ang paglalaga niyan doon sa ating munggo dahil matagal nga din palambutin yan para naman habang naluluto yung ating munggo ay naluluto na din yung ating mga karni. At syempre dahil nga matagal ang paglalaga nung aking lulutuin ay inuna ko nga muna ang pag-abyad nun kaysa sa aking pag-i-skincare. Kaya naman nung matapos kong isa lang ang aking lulutuin ay inumpisahan ko namang abyarin ang aking sarili dahil nga ako'y nakapagluto na ay mutain pa. Charis! At syempre, ang ginagamit ko nga pala dyan ay Beauty Bolt Rejuvenating Set. Gumamit din kayo mga mari at nakakaganda yan. Just click the yellow basket. Charot! At pagkatapos ko nga magkuskus ng pagmumuka ay kuluan na nga rin itong pinapalambot nating munggo. Kaya naman nagayat na nga din ako ng mga ricados. At yun nga talaga ang sekreto mga mari ng pagluluto. Dapat talaga nag-i-skincare ka muna para sumarap yung iyong niluluto. Ganon. Bali gumamit nga lang pala ako dyan ng isang malaking sibuyas at ilang piraso nga ng bawang at hindi ko na nga alam kung ilan ang bilang. At pagkatapos ay naghugas nga din ako ng 3 pirasong kamatis at gagayatin ko na nga din ito ng panggisa. At nang matapos nga ako sa mga ricadong aking gagamitin ay tamang-tama nga din at malambot na nga itong ating nilalagang munggo. At yung karne ay talagang malambot na nga rin kaya naman uumpisahan na nating magisa. At syempre binuksan ko yung kalan at nilagay ko na nga yung ating kawaling paglulutuan at naglagay nga lang ako dyan ng kaunting mantika. At nung nasa punto ng masusunog na nga yung kawali ay nilagay ko na nga itong mga sibuyas. At huwag nyo nang hanapin yung paglalagay ko ng bawang dahil hindi ko na video kaya naman yung kamatis na ang nilagay ko. At pagkatapos ay naglagay na nga din ako ng kaunting patis para ricado pa lang may lasa na. At pagkatapos ay inilagay ko na nga din itong pinalambot nating munggo na may baby back ribs pero ikaw lang ang baby ko. At syempre maglalagay din pala ako dyan ng mga pampalasa kagaya ng paminta at saka nga ng magic sarap. At naglagay din ako ng isang beef cubes. Beef talagang nilagay ko dahil gusto ko nga itong maglasang baka. Charot! At pagkatapos ay nakita ko ang merong malunggay doon sa banda roon kaya naman nagpakuha nga ako ay tatay ng ilang piraso. At syempre dahil makunat na nga itong chicharon natin ay ilalahok na nga din natin dito sa munggo. At aminin nyo mga mare, huwag kayong tumanggi at alam kong ginagawa nyo din yan sa chicharon kapag makunat na. Pero charot, hindi yan makunat, no, lutong na lutong pa yarn. Sadyang tinira talaga namin ni Alili yan dahil nga gusto niya na magluto kami ng munggo o gusto niya nga na mag-ulam kami ng munggo. At pagkatapos kong mailagay itong mga chicharon ay isinunod ko na nga ding ilagay itong ating malunggay. At talagang sadyang gusto ko talagang naglalagay ng malunggay sa munggo dahil nga nakakaganda ng kulay at bukod sa roon ay napakasustansya nga nitong gulay na ito. At bali hinayaan ko nga lang yan sa apoy para naman kumulo ng todo at maluto na nga yung chicharon na nilagay natin. At makalipas nga lang ang ilang minuto ay luto na nga ang ating munggo at kung titignan nyo naman ay talagang mapapa-unli rice kayo. At pagkatapos ay nagprito nga din pala ako dyan nung tira naming isda kagabi. Yang mga isdang yan nga pala ay ginanga na kung kaya't napakasarap niya kapag nga pinirito dahil nga napakalasa. At bagay ganyang mga isda talaga ay napakasarap nga talagang kaparis ng munggo kaya naman talagang mapapa-unli rice ka. Kaya naman kain tayo mga mare!